the Holy Ghost since you believe? Sabay-sabay mo natin basahin mga kapatid. Have you received the Holy Ghost since you believe? Praise the Lord. Amen. Sinong tinatanong mga kapatid? Tayo. Ang bawat isa sa atin. Sige, kamayan mong katabi mo at sabihin, have you received the Holy Ghost? Have you received the Holy Ghost? Hallelujah. Yes, I received it. Have you received the Holy Ghost since you believe? Makakaupo na po tayo mga kapatid. Kayo ang makakasagot sa buhay ng bawat isa mga kapatid, no? Hallelujah! Have you received the Holy Ghost since you believe? Oras po natin mga kapatid, 1:45. Purihin ng Diyos, no? Kay buti mga kapatid ng Panginoon, no? At hindi kami nag-usap ni Sister Maria Cristina. Ngunit mga kapatid, ang Diyos, mga kapatid, ang nagbibigay ng kanyang salita para sa pangangailangan ng bawat isa sa atin, no? So hindi na ito bago mga kapatid, dahil marami tayong mga bago mga kapatid na mga bagong baptize. So ito mga kapatid, katanungan ito sa bawat isa sa atin. Tinanggap ba ninyo ang Espiritu Santo simula nung kayo ay naging mananampalataya? Praise the Lord, kunti pa lang ang nag-iinin. Amen. Ibig sabihin, marami pang nangangailangan, mga kapatid. Tinanggap ba ninyo? Amen! Praise the Lord, kung hindi pa kayo takutin, hindi kayo mag-iinin. No? So, purihin ang Diyos mga kapatid sa buhay ng bawat isa. In Acts chapter 19, verse 1 to 6, hallelujah, dito mga kapatid na encounter ni Apostle Paul ang mga taga-Epeso. No? Basahin po natin. Acts 19, verse 1 to 6. Hallelujah. At nangyari na samantalang si Apolos ay nasa Corinto, pagkatahak ni Pablo ng mga lupaing mataas ay napa sa Epeso. So ito mga kapatid, ito na si Apostle Paul, mga kapatid, ay naghahayag na ng Ebanghelyo. Mga kapatid, siya na ay napapunta doon sa lugar ng Epeso. Kaya kung familiar kayo sa Ephesian Church mga kapatid, dito una nagsimula ang Ephesian Church. Kaya sinasabi doon ng iba na hindi na kailangan ang ganito, hindi na kailangan ang bautismo mga kapatid. Dito mga kapatid, Ephesian Church, bautismado sila sa pangalan ng Panginoon. Amen. Amen? Hallelujah! At nakasumpong ng ilang mga alagad. At sa kanila ay sinabi niya, tinanggap ba ninyo ang Espiritu Santo nang kayo magsampalataya? Ito mga kapatid, isipin natin ang kausap ni Apostle Paul, no? Ito mga kapatid ay mga alagad na. Ibig sabihin mga mananampalataya na, mga kapatid, no? Hallelujah. At sinabi nila sa kanya, hindi man lamang namin narinig na may ibinigay na Espiritu Santo. Pero mga kapatid, hindi nila napakinggan o narinig. Kaya mga kapatid, dapat napakinggan ng bawat isa sa atin na talagang may Espiritu Santo na ibinibigay sa bawat isa ng mga mananampalataya na katulad mo at katulad ko. Kaya ang ating pamagat ng kapatid, ang question mga kapatid, tinanggap ba ninyo ang Espiritu Santo? Kayo ang makakasagot mga kapatid, no? Hallelujah! Nung sinabi ni Paul mga kapatid, tinanggap ba ninyo ang Espiritu Santo simula nung kayo ay naging mananampalataya? Ang sabi mga kapatid ng mga alagad ni John mga kapatid, 12 sila dyan. Mga kapatid, kung basahin natin ang chapter niyan pababa, no? Kung kayo isa, ano kayo binautismuhan? Itong unang mga kapatid ni Apostle Paul sa kanila, nung sinabi ni Apostle Paul na tinanggap ba ninyo ang Espiritu Santo, ngunit sinabi na hindi namin nalaman na may binibigay pala ng Espiritu Santo. Ang unang question ni Paul, saan kayo binautismuhan? At sinabi nila, sa bautismo ni Juan. At sa verse 4, at sinabi ni Pablo, nagbabautismo si Juan ng bautismo ng pagsisisi na sinasabi sa bayan na sila ay nagsampalataya sa darating sa hulihan niya sa makatwid bagay kay Jesus. So dito mga kapatid, si John the Baptist, hindi to si John the Beloved si John the Baptist mga kapatid, siya ay nagbabautismo ng pagsisisi. At anong ginagamit niya na bautismo mga kapatid? Sa tubig. Okay? Kaya dito sinabi ni Paul, sa ano kayo binautismuhan? Sabi nila, sa bautismo ni Juan, na bautismo ng pagsisisi sa tubig. No? At sinabi dito ni Paul, no? Na sinasabi sa bayan na sila ay magsimpalataya sa darating sa hulihan niya, sa makatwid bagay kay Jesus. At nang kanilang marinig ito ay pabautismo sila sa pangalan ng rebaptize. Yes. Kaya biblical, nung tayo, di ba, tayong lahat, siguro mga kapatid, dati nating pananampalataya, lahat tayo na bautismuhan. Wisik-wisik pa siguro mga kapatid, no? Yung bibi ka pa.
Samantalang sa biblical mga kapatid na kaparaanan, walang baby na binautismuhan. Ang baby, didikit lang mga kapatid, o tinataas sa Panginoon o pinapanalangin. Ang binabautismuhan yung may alam na, yung naunawaan na ang ginagawa, mga kapatid, no? Hallelujah! Ito, at nang may patong na ni Pablo sa kanyang mga kamay, ay bumaba sa kanila ang Espiritu Santo. At sila'y nagsipagsalita ng mga wika at nagsipangula. So itong unang mangyayari kapag ang isang mananampalataya ay nakatanggap ng banal na Espiritu, magsasalita ng iba't ibang wika at magkakaroon ng mga prophecy sa kanyang buhay. Amen? Nangyayari na ba ito sa atin mga kapatid? Amen. Praise the Lord. Hallelujah. So dito mga kapatid, no? Itong preparasyon nila kung paano nila natanggap ang banal na Espiritu. Nagpabautismo sila sa tamang bautismo sa pangalan ng Panginoong Jesucristo, at pagkatapos na sila ipinanalangin ni Pablo sa pamagitan ng lihans, mga kapatid, sila ay nakatanggap ng banal na Espiritu. Paano nalaman mga kapatid ni Pablo na sila ay nakatanggap? Dahil sila ay nagsalita ng iba't ibang wika at nagsipang hula, mga kapatid. Hallelujah. So yan mga kapatid, balik tayo sa Acts chapter 8 verse 12 to 17. Hallelujah. Ito mga kapatid kung paano nila matanggap ang pinag-usapan natin, banal na Espiritu mga kapatid, no? In Acts chapter 8 verse 12 to 17, datapwat nang magsipaniwala sila kay Filipe na nangangaral ng mabubuting balita tungkol sa kaharian ng Diyos, at sa pangalan ni Jesucristo ay nangabautismo ang mga lalaki at mga babae. So dito mga kapatid, no, habang pinapangaralan sila ng lingkod ng ating Panginoon, tinanggap nila mga kapatid ang salita ng Diyos at sila ay sumunod. No? At sila ay nagpabautismo sa pangalan ng Panginoon, ang mga lalaki at mga babae. At si Simon man ay naniniwala rin. Alam natin ito si Simon mga kapatid, ito ay sorcerer. Ito siya mga kapatid ay anong sorcerer? Manggagaway mga kapatid. Kukulang ba? Praise the Lord. Iba naman kukulam. Yung manggagaway, parang manggagamot din siya. No, pin dealer. Okay. So dito mga kapatid, at si Simon man ay naniwala rin, at nang nabautismo na, ay nanatili siyang kasama ni Filipe. So ito mga kapatid ay manggagaway, naniwala doon sa pinapangaral ni Filipe, siya rin ay tumanggap ng salita ng Diyos at nagpabautismo. No? At sumama na sa doon kay Filipe. Kung mababasa natin, ibang topic kasi mga kapatid, ang kay, ano na yan, Simon, kung paano gusto niya bilhin ng banal na Espiritu. Bayaran niya para matanggap niya mga kapatid. Ngunit lagi nating tandaan, ang banal na Espiritu mga kapatid ay libre yan. At yan ay pagkaloob sa iyo ng Panginoon ng libre kung handa mo papasukin ang Panginoon sa buhay mo. Amen? Yan ang wala sila na mayroon tayo. Amen? Hallelujah! Nanatili siyang kasama ni Filipe, at nang makakita ng mga tanda at ng mga dakilang himalang ginawa, ay napahanga siya. No? Napahanga ito si Simon. Siya, faith healer siya, manggagamot siya mga kapatid. Ngunit mas, dahil mas makapangyarihan sa kanya si Filipe, ang Panginoon sa pamagitan ni Filipe, mga kapatid, no? At sa verse 14, ang mabalagpiaan nga ng mga apostol na nasa Jerusalem, na tinanggap ng Samaria ang salita ng Diyos, ay sinugo nila sa kanila si Pedro at si Juan. Na nang sila ay makalusong, ay pinalangin nila sila upang kanilang tanggapin ang Espiritu Santo. Sapagkat ito hindi pa bumababa sa kanino man sa kanila, kundi sila ay nabautismohan lamang sa pangalan ng Panginoong Hesus, mga kapatid. Nang magkagayoy, pinatong sa kanila, hallelujah, ang kanilang mga kamay at kanilang tinanggap ang Espiritu Santo. Amen. Amen? So dito mga kapatid, sa pangyayaring ito, ang taga Samaria mga kapatid, tumanggap din ang salita ng Diyos at nagpabautismo rin sa pangalan ng Panginoong Jesucristo sa tubig. Ngunit hindi pa nila natanggap ang banal na Espiritu. Nung dumating si John at saka si Peter mga kapatid, nung pinanalangin nila at nilians mga kapatid, ay kanilang natanggap ang banal na Espiritu. Mga kapatid, kagaya din ng experience nila doon sa Acts chapter 2, mga kapatid. So dito mga kapatid, minsan may nagsasabi sa atin, gaganap na sa akin ang Acts 2:38, bautismo na ako sa pangalan ng Panginoon, okay na yun. No mga kapatid, kailangan mo pa matanggap ang banal na Espiritu. Walang pagkakaiba dito mga kapatid na, hallelujah, sa Samaria mga kapatid, na nabautismohan lamang sila sa pangalan ng Panginoon Isus sa tubig, ngunit hindi pa nila natanggap ang banal na Espiritu. Amen? Amen. So, kaya mga kapatid,
sa altar call, mas maganda mga kapatid yung nagpapalihan sa o nililihan sa mga kapatid ng leader o ng pastor mga kapatid. Dahil mga kapatid tumutulong yun mga kapatid para mailapit kayo sa Panginoon. At ang Panginoon din mga kapatid ang magbibigay ng kanyang banal na espiritu kung ready mong tanggapin yun. Amen. Amen. Kaya at hindi ito patagalan kahit 30 years ka na mga kapatid. Right. Kung hindi mo mga kapatid, hindi ka pa ready na tanggapin ang banal na espiritu, hindi pagkaloob ng Panginoon. Yes. Amen. Ngunit kahit bago ka lang, kung ready ka ngayon na tanggapin yung open ang puso mo na papasukin ng Panginoon, Amen. hindi madamot ang Diyos na ating Hallelujah. pinagpilitan. At matatanggap mo yan, mga kapatid, sa oras na ito. Hallelujah! So yan ang mga pangyayari mga kapatid. So dito mga kapatid, kailangan makumplito sa buhay natin ang Acts 2:38. Nagrepent ka na, nagpabautismo ka na mga kapatid sa pangalan ng Panginoon. Akala mo okay na yon? No. Kailangan mo pa matanggap ang banal na espiritu to complete the plan of salvation of God to every one of us. Yan lang ang way of salvation, mga kapatid, ng lahat ng tao na nasa ilalim ngayon sa biyaya ng Diyos, mga kapatid. Hallelujah! So, paano natin, mga kapatid, na malaman na tayo na ay may mga banal na espiritu? Dahil ang banal na espiritu ay hindi makikita, mga kapatid. So, paano natin malalaman na may banal na espiritu na tayo, mga kapatid? Praise the Lord. Hallelujah. So, mga kapatid, una, magkakaroon ka ng gifts, mga kapatid. Gift of the Holy Spirit na sinasabi doon, mga kapatid, sa 1 Corinthians 12. 1 to 11, mababasa natin doon, mga kapatid, ang siyam na gifts, mga kapatid. At ano-ano yon mga kapatid? Healing. Hallelujah. Anong una? Praise the Lord. 1 Corinthians 12, 1 to 11. Praise the Lord. Sa 4 to 11. 4:11 pala mga kapatid, no? Ngayon, may iba't ibang mga kaloob. Datapwat, isa lamang espiritu. Amen. So, ibinabahagi ang kapatid sa bawat isa. At may iba't ibang pangangasiwa, datapwat iisang Panginoon. At may iba't ibang paggawa, hallelujah, datapwat isang Diyos na gumagawa ng lahat ng mga bagay sa lahat. Datapwat sa bawat isa ay binibigay ang paghayag ng espiritu upang pakinabangan naman. Mga kapatid, upang pakinabangan mga kapatid. Yan ang purpose kung bakit binibigay sa atin ng banal na espiritu, mga kapatid. Hallelujah, sapagkat sa pamagitan ng espiritu ay binibigay ang salita ng karunungan. Ang karunungan ng bawat isa sa atin, mga kapatid, ay mula yan sa Panginoon. Kaya wala tayong may pagmamalaki, may pagmamayabang. Mas marunong ako sa iyo, mas magaling ako. No. Ang sabi ng Panginoon, baka ibagsak ka, mga kapatid. No? Hallelujah. At sa iba ay ang salita ng kaalaman, ayon din sa espiritu. Amen. So isa lang nagbibigay nito, mga kapatid. At sa iba ay ang pagkakilala sa mga espiritu, at sa iba ay ang iba't ibang wika. So, lagi natin mga kapatid, tandaan ito mga kapatid. Hallelujah, magkaiba ito sa when you receive the Holy Spirit in your life. Okay? When you receive, mga kapatid, the Holy Spirit in your life, mga kapatid, magkakasalita ka agad ng iba't ibang wika. Dahil yun ang ebidensya na nakatanggap ka ng banal na espiritu. Ito naman kapatid, ang gift, mga kapatid, ng speaking of tongues, ito ay nagmamanifest sa loob ng church, mga kapatid, kapag mayroong gawain o kung may nais ang Panginoon na ipahayag sa kanyang mga anak. So magkaiba yun. Iba nga mga kapatid, sabi niyo, hindi naman ibang gift, iba-ibang gift. Uy, kung wala akong gift na speaking tongues. No. When you receive the Holy Spirit, automatically you speak in other tongues. Amen. Amen. Hallelujah. At sa iba ay ang pagpapaliwanag ng mga wika. So ito nagmamanifest yan sa loob ng iglesia. Kapag mayroon dyan nagsasalita ng iba't ibang wika na hindi natin naintindihan, magmanifest ang power ng Holy Spirit doon sa kapatiran na ipaliwanag kung ano ang sinasabi niya. Yon ang pagpaliwanag ng mga wika. Datapwat ang lahat ng ito ay ginagawa ng isa at ng gayong ding espiritu na binabahagi sa bawat isa ayon sa kanyang ibig. Ayon sa ibig ng banal na espiritu, mga kapatid natin natanggap, yon ang magbibigay sa atin kung ano ang ating sasabihin, kung anong gift. Mga kapatid, dito magmanifest ang gift sa buhay ng bawat isa sa atin sa pamagitan ng banal na espiritu na nananahan sa ating mga buhay. Amen? So yun mga kapatid, ang una upang malaman mo na ikaw ay may banal na espiritu. Mga kapatid, no? Sunod, the fruit of the Spirit. Bakit fruit? Hindi fruits. Dahil isa lang ang Diyos na nagbibigay noon. Ngunit maraming mga fruits,
na bunga, ngunit isa lang ang nagbibigay ng kaya fruit, mga kapatid, no? Amen. In Galatians 5:22-23, no? Hallelujah! So, ayon ito mga kapatid sa Bible study natin kanina, mga kapatid, no? Alam ko na unawaan nyo na yon. So, emphasize din natin mga kapatid. Datapwat ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, katuwaan, kapayapaan, pagpapahinuhod, kagandahang loob, kabutihan, pagtatapat, kaamuan, pagbitigil, laban sa mga gayong bagay ay walang kautusan. Amen. Kapag mayroon na ito sa buhay mo mga kapatid, wala ka sa ilalim ng kautusan. Mga kapatid, dahil ang lahat na nasa ilalim ng kautusan ay parurusahan ng ayon sa kautusan. Ngunit kapag nandito mga kapatid, kapag nasa iyo ang siyam na bunga, sino ang magkakaaway sa iyo? Sino ang lalaban sa iyo? Sino ang maggawa sa iyo ng kasamaan kung gumagawa ka ng kabutihan? Wala, mga kapatid. Kaya ito, sinasabi ng Panginoon, ang mga ganito, mga kapatid, laban sa mga gayong bagay ay walang kautusan. Amen? Nakukuha niyo, mga kapatid? Amen. Hallelujah. So, tanong, meron na ba tayong Holy Spirit o fruit ng Holy Spirit sa ating buhay? Amen. May pag-ibig ka na ba? Amen. Na kahit na gusto mo ng tirisin, di ba? Wala kang magagawa dahil nagpamanifest ang pag-ibig ng Diyos sa buhay mo. Na kahit na sama-sama ng mukha ng kapatid mo dahil ayaw mo makita, ngunit nandun pa rin ang pag-ibig, mga kapatid. Pinagtitisan mo, nagpipigil ka, mga kapatid, na iyo itong, hallelujah, magampanan ang tungkulin natin sa Panginoon. Kaya kahit gaano kasama ang mukha ng bawat isa, mga kapatid, ng kapatid mo, mga kapatid, ibigin mo pa rin kahit kaaway mo pa. Di ba? Dahil yan ang bunga ng Espiritu sa ating mga buhay. Amen? So mga kapatid, ano ba mga kapatid ang trabaho ng Holy Spirit na ito sa ating mga buhay? So the work of the Holy Spirit, mga kapatid, the work, the gift, and the fruit of the Holy Spirit. Ito yung tatlo, mga kapatid, na ating pag-aralan sa oras na ito. So preaching muna tayo, mga kapatid. Ang sabi, mga kapatid, sa work, the work of the Spirit is to exalt Christ. Yan, mga kapatid, ang trabaho ng Banal na Espiritu. Ang sabi, mga kapatid, kung mababasa natin sa John 14:26, mga kapatid, mababasa natin doon, sabi ng Panginoon, itong pagdating sa inyo ng mga aliw, sa mga tuwid, ay ang Banal na Espiritu na siyang magtuturo ng lahat ng mga bagay na sinasabi ko to exalt Christ, mga kapatid. At kung tumalon ka doon sa 15:26-27, masasabi doon na hindi siya magsasalita ng ayon sa kanyang sarili, kundi ayon sa kanyang narinig na kanyang isasalita, mga kapatid. So yun, kung bakit, mga kapatid, kailangan natin ng Banal na Espiritu, lalo na sa time natin ngayon, mga kapatid, we are living in the end times. We are living, mga kapatid, in a perilous time na kung saan laganap na talaga, mga kapatid, ang gawa ng Anti-Kristo. At darating ang time, mga kapatid, marireveal siya na siya talagang mag-ari na siya i-declare na siyang Diyos, mga kapatid. At marami ang madideceive. Kaya mapalad tayo dahil binuksan ng Panginoon ng ating spiritual na kaunawaan. Diba? Nung nandun pa tayo sa dati nating pananampalataya, akala natin okay na yon, di ba? Akala natin makapagsamba tayo, makapunta doon, mga kapatid, makahalik doon sa paa ni Jesus Christ ko, no? Di ba? Pero puri na ang Diyos, mga kapatid, at binuksan niya ang ating spiritual na kaunawaan. Amen. Hallelujah. So mga kapatid, the work of the Spirit is to exalt Christ in our hearts. Mga kapatid, the Spirit intercedes for the believers in agreement with God's will. Yun, mga kapatid, ang nag-ano sa atin ang Banal na Espiritu. No? Para ating masunod o maganap ang will ng Diyos sa ating mga buhay. Dahil kung wala, mga kapatid, ang sabi nga kanina, mga kapatid, hindi siya magsalita ng kanyang sarili, kundi kung anong narinig niya mula sa Ama, yun ang kanyang isasalita sa bawat isa sa atin. Kaya, mga kapatid, pag nagmanifest sa ating buhay ang Banal na Espiritu, di ba? Ang ibig na ng Diyos ang nagagawa natin, hindi na yung ating mga sariling nais. Amen? Hallelujah! Thank you, Jesus, no? So the Spirit confirms God's words, mga kapatid. Ito rin ang nagko-confirm na totoo ang sinasabi natin, o na totoo ang salita ng Diyos. Ito rin, mga kapatid, ang bibigay sa atin ng karunungan at kaunawaan tungkol sa salita ng Diyos, mga kapatid. Dahil, ang sabi, mga kapatid, mababasa natin, no? Hallelujah! So we cannot live apart from God's word. It is the Spirit who give us life and living in Christ. Dahil sa Banal na Espiritu. So gaano ka-importante ang Banal na Espiritu sa buhay natin? Without the Holy Spirit in your life, mga kapatid, wala tayong magagawa. Amen. Amen? So malalaman natin ang bawat purpose mamaya, mga kapatid. So yun, mga kapatid, ang work ng Banal na Espiritu sa ating mga buhay at sunod, the gift of the Spirit
Hallelujah. Sa ating buhay, mga kapatid. So, the gift of the Spirit, most of 10 of charismatic people are the gift of healing, the gift of doing miracles, prophecy, and speaking in tongues, mga kapatid. So, maraming gumagawa nito. Ngunit karamihan ito nagmamanifest, mga kapatid. Ngunit, mga kapatid, ating alamin kung yun ba ay totoo, kung sa Panginoon o hindi. Dahil pwede mo dayain yun. Diba? Magsasalita, abracadabra, gumising ka. Diba? Maraming gumagawa niyan, mga kapatid, no? Na kapag ka hindi mo alam ang salita ng Diyos, maniniwala ka na totoo. Dahil nakikita, mga kapatid, mayroon nga doon, mga kapatid, na hubarin niya lang itong kanyang damit, malungkot, at saka iganon, mga kapatid, nagtutumbahan, mga kapatid. No? Praise the Lord. Nakikita niyo yun, mga kapatid. Tapos nung huli, nung interview niya, inamin niya na piki pala yun. So, mga kapatid. So, anyone can fake the gift, mga kapatid. Pwede nating, hallelujah, i-fake ito. Di ba? Pwede natin i-fake, mga kapatid, ang gift of the Spirit. But no one, tanda natin, mga kapatid, no one can fake the fruit of the Spirit. Amen. Yes. Hindi ka pwedeng niibig kita, kapatid, dahil sabi ng Panginoon, pagtalikod, ganyan, no? Ma-fake mo, mga kapatid, sabi mo na doon maniniwala sa iyong tao, ngunit ang Diyos, mga kapatid, Yes. alam kung totoo ba ang pagmamahal mo. Di ba? Hallelujah. Kaya, mga kapatid, so anyone can fake the gift of the Spirit, but no one can fake the fruit of the Spirit. So the fruit of the Spirit, mga kapatid, is love, joy, na nababasa natin kanina, mga kapatid, no? Peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith, meekness, and temperance. Bakit, mga kapatid, huli ang temperance? Napaliwanag na rin kanina ng ating Bible teacher, mga kapatid. Hallelujah. Pero yan, mga kapatid, isa sa pinaka-importante, mga kapatid, na fruit ng banal na Espiritu. Hindi ka pwedeng kayang ibigin yung asawa mo kung wala kang pagpipigil. Amen. Di ba? Hindi pwedeng magmanifest, mga kapatid, sa buhay mo, kapatid, ang kagalakan kung wala kang pagpipigil. No? Ganon din, mga kapatid, yung mga bunga na ito, mga kapatid, hindi magmanifest sa buhay mo kung wala ang pagpipigil, mga kapatid. No? Hallelujah. Napaliwanag na rin kanina kung bakit una, mga kapatid, ang pag-ibig. Because God is love. No? Kaya tayo ngayon may pag-ibig sa bawat isa. Kung hindi muna tayo niibig ng Diyos, hindi tayo mag-iibigan sa ating pananampalataya sa Panginoon ng ganito. Di ba? Malay ko ba sa inyo, hindi na tayo magkakilala, dito lang tayo nagkatagpo. Di ba? Tapos pasaway ka pa. Di ba? Malay ko ba sa iyo, kung walang pag-ibig ni Kristo sa ating buhay, kung walang banal na Espiritu sa ating buhay, kaliwali, bahala ka dyan sa buhay mo. Di ba? Ngunit, pero dahil nagmamanifest ang pag-ibig ni Kristo sa atin, kaya iniibig din natin, mahal natin ang kaluluwa. Although galit tayo sa kasalanan na ginagawa nila, mga kapatid, unang bawat isa sa atin, ngunit mahal natin ang ating kapwa, mga kapatid. Hindi dahil, mga kapatid, kalooban natin, kundi yan ang kalooban ng Panginoon na nagmanifest sa ating buhay dahil una tayong inibig ng ating Panginoong Diyos. Amen. Amen? Hallelujah. Palakpak muna sa Panginoon. Hallelujah. Kaya, mga kapatid, in our Christian life, mga kapatid, no, nagmamanifest ang hallelujah sa ating buhay, mga kapatid, ang fruit of the Spirit sa araw-araw. So the fruit of the Spirit is manifested in daily life of a saved believer. Kaya kung alam mong ligtas ka na, dapat nagmamanifest ito yung fruit ng Holy Spirit sa buhay mo. Amen? At nakikita naman natin na nagmamanifest ng mga kapatid, although hindi nakuha natin ang siyam, no? We'll start lang, mga kapatid, sa isa. No? Kapag nag-start ka, mga kapatid, doon sa tinatawag na temperance, papasok itong siyam na lahat sa buhay mo. Amen? Hallelujah! So, di ba? Kaya nga sabi kahit ayaw natin, mga kapatid, gusto mo nang tirisin, mga kapatid, gusto mo nang latiguhin, gusto mo nang tablahin, o ano man, mga kapatid, gusto mo na hampasin. Di ba? Ngunit, mga kapatid, dahil nagmamanifest ang banal na Espiritu sa ating mga buhay, hindi natin magawa. Dahil yan, mga kapatid, ay binago na ng Panginoon. Di ba? Ibinihis na natin ang Panginoong Jesucristo. Pagkatapos na tayo, mga kapatid, ay nabautismuhan. Ang sabi ng Galatians 3:27, ang sino mang nabautismuhan kay Kristo ay ibinihis si Kristo. Amen. At nagiging bagong nilalang tayo ayon sa 2 Corinthians 5:17. At sa pamagitan yung, mga kapatid, ng banal na Espiritu na ating natanggap sa ating Panginoon. No? Hallelujah.
So you cannot have a good character in your Christian life without the Holy Spirit in your life. Amen. Ang napag-aralan natin kanina mga kapatid, hindi yun magmamanifest sa buhay mo kung wala ang banal na Espiritu sa buhay mo. Amen. Ganon ka-importante na kinakailangan matanggap ng bawat isa sa atin ang banal na Espiritu, mga kapatid, to manifest the power of the Holy Spirit in our lives, mga kapatid, at magkaroon tayo ng gift, bunga, mga kapatid, sa pamagitan ng pagtrabaho ng banal na Espiritu sa ating mga buhay. Amen. Kaya tanungin natin ang ating mga sarili, kumikilos na bang banal na Espiritu sa aking buhay? May pag-ibig na ba ako? May kagalakan na ba ako? May long suffering na ba ako? Mayroon na ba akong meekness o temperance? Tayo ang nakakaalam, mga kapatid. Amen? Hallelujah! So the work of the Holy Spirit in our lives, mga kapatid, ito mga kapatid ng ating pag-aralan din, no? Ano ba mga trabaho niya nito sa ating mga buhay? So the Holy Spirit, mga kapatid, teach us to worship God in spirit and in truth. Amen? Hindi ka makapagsamba sa Diyos ng tunay sa espiritu at katotohanan kung wala ang banal na espiritu sa buhay mo. Amen. Amen. Kahit ganong piki, kahit anong gawin mo, kapatid, pikiin mo, pospos ako, no? Nag-worship ako, talagang ako, nakikita ng mga kabatiran. Diba? Patalon-talon ako na kapatid. Ngunit kung wala sa iyong banal na espiritu, hindi yan, kapatid, kalugod-lugod sa harapan ng ating Panginoon. Amen. Tao na lang ang binibigyan mo ng kaluguran, mga kapatid, no? So, alam natin yung kapatid, sa John 4:24, God is spirit, and they that worship Him must worship Him in spirit and in truth. No? Ano yung John 14:26, na rin natin kanina, mga kapatid. So, ito, mga kapatid, ang banal na espiritu, mga kapatid, ang siyang nagbibigay sa atin, mga kapatid, ng kakayahan o ng kapangyarihan, mga kapatid, na masamba natin ang Diyos sa espiritu at katotohanan. So, importante ba sa buhay natin ang banal na espiritu? Amen. Kaya kung hindi pa natin, mga kapatid, natanggap ito, i-desire ng bawat isa sa atin. No? Hallelujah. At saka yan ang process, mga kapatid? You need to be repent, baptized in water in Jesus Christ's name for the remission of your sins, and after that, our Lord Jesus Christ give us, mga kapatid, the gift of the Holy Spirit, mga kapatid. No? Hallelujah. Susunod, mga kapatid, the Holy Spirit convict us and teach us to do the will of God. In John 16 verse 7 to 8, no? So, ang banal na espiritu daw, mga kapatid, ang nag-convict sa atin kung paano natin sundin at ganapin ang salita ng Diyos, no? Gayon may sinasalita ko sa inyo ang katotohanan. Sino nagsalita? Ang ating Panginoong Hesus, no? Nararapat sa inyo na ako yumaon sapagkat kung hindi ako yayaon, ang mga aliw ay hindi paririto sa inyo. Ngunit kung ako yumaon, siya'y susuguin ko sa inyo. At siya, pagparito niya ay kanyang susumbatan ang sanlibutan tungkol sa kasalanan. So, ang banal na espiritu, mga kapatid, ang magkukonvict sa atin, mga kapatid. Amen. Hallelujah. Na huwag mo nang gawin yan. Anak, huwag mo nang gawin yan dahil kasalanan yan. Labag yan sa kalooban ng Diyos. At yan, pagka hindi mo yan napagsisiyan yan na magdadala sa iyo doon sa lumalagablab na apoy. At asupre, mga kapatid. No? Hallelujah. Pagparito niya ay kanyang susumbatan ng sanlibutan tungkol sa kasalanan at sa katwiran at sa paghatol. So, mga kapatid, in our time, mga kapatid, no, kung saan binubuhos ng Panginoon ang kanyang banal na espiritu, itong banal na espiritu ang magbibigay sa atin ng kapangyarihan. Ang magkukonvict sa atin sa kasalanan na huwag mo nang gawin yan dahil kasalanan yan sa harapan ng Diyos. Hindi tayo, mga kapatid, makukonvict ng pastor o ng leader o ng elder, mga kapatid, o kahit sino sa atin. Ginagamit lamang kami ng Panginoon para iparating sa bawat isa sa atin ang kanyang mga banal na salita. Ngunit ang nagkukonvict sa atin, mga kapatid, na sumunod at umanap ng kalooban ng Diyos, walang iba kundi ang banal na espiritu, mga kapatid, na nanangaan sa puso o sa buhay ng bawat isa sa atin. Kaya pakanaitin yan natin, mga kapatid, na atin yan matanggap, mga kapatid. Hallelujah. So, yan daw ang magkukonvict sa atin, mga kapatid, no? Hallelujah. Next, mga kapatid, the Holy Spirit teach us how to pray. Amen. Naniniwala tayo dyan? Amen. Na hindi pa tayo mananampalataya, marunong ka ba manalangin? Hindi, di ba? Sanay tayo nung sa ganun. Di ba?
Ngunit mga kapatid, dito mga kapatid, kapag nanana sa ating buhay ang banal na Espiritu, yun ang magtuturo sa atin kung paano, mga kapatid, hallelujah, manalangin sa Panginoon. Bakit mga kapatid? Dahil ang Diyos ay Espiritu. And by the power of His Holy Spirit, mga kapatid, yun lang ang makapagbibigay sa atin kapag natanggap sa atin. Yun ang magkakaroon ng koneksyon sa ating Panginoon. No? Kaya yun ang tuturo sa atin kung paano manalangin, di ba? Napapansin niyo mga kapatid, habang tumatagal tayo, di ba? Pababa na yung panalangin natin. Hindi yung 10 seconds lang. Di ba, Brad Ricky? Praise the Lord. Ngayon, 1 minute na, 2 minutes na, di ba? 3 minutes na. Yan ang nagagawa ng banal na Espiritu, mga kapatid. Amen. No? Hallelujah. Puri na Diyos, salamat. Hallelujah. Ano tayo? At siya pagparito niya ay kanyang susumbatan ang sanlibutan, mga kapatid. So bakit niya susumbatan? Dahil ang sanlibutan ay puno ng kaguluhan, puno ng kasalanan, mga kapatid. Kaya susumbatan ito ng banal na Espiritu dahil ang banal na Espiritu ay banal. Hindi pwede niyon makipaghalo sa doon sa banal na Espiritu ang kasalanan ng sanlibutan, mga kapatid. Kaya kinukonvict niya, mga kapatid, o hinahatol niya, mga kapatid, no? Kaya dito pa lang tayo, di ba? Nakikita niyo, mga kapatid, kinukonvict tayo, hinahatulan tayo ng banal na Espiritu. Dito pa lang tayo, mga kapatid. Kaya magpaano tayo, mga kapatid, magpatuwid tayo. Pili tayo tuwid ng banal na Espiritu dahil, mga kapatid, dahil ayaw ng Diyos na tayo, na kahit sino sa atin ay mapahamak. Amen. No? So ganun, mga kapatid, tayo kamahal ng ating Panginoon. Amen. Praise God. So the Holy Spirit teaches us to pray in Romans chapter 8 verse 26 to 27. Tingnan natin dito mga kapatid. At gayon din naman ang Espiritu, capital letter, ibig sabihin Holy Spirit, no? Ay tumutulong sa ating kahinaan. Lahat naman talaga tayo, mga kapatid, mahina, mga kapatid, no? So ito daw ang banal na Espiritu ang tumutulong sa ating kahinaan sapagkat hindi tayo marunong manalangin ng nararapat. Lahat tayo hindi tayo marunong kung paano manalangin na nararapat. Ang hilig na natin ipanalangin, pahingi doon. Di ba? Puro lang tayo pahingi noon, pahingi noon. Di ba? So hindi daw tayo, mapatid, marunong manalangin na nararapat, kaya nga ang banal na Espiritu binigay ng ating Panginoon upang turuan tayo kung paano manalangin, mga kapatid. Ngunit, ang Espiritu, capital letter pa rin, ang Espiritu rin naman ang namamagitan dahil sa ating mga hibik na hindi maisasaysay sa pananalita. Kaya nga Spirit to Spirit tayo nakipag-usap sa Panginoon. Kapag sa iyong banal na Espiritu, mga kapatid, makikita mo pati kung paano kikilos ang banal na Espiritu sa buhay mo. Di ba yung, lalo na kapag nandun ka, mapatid, sa presensya ng Panginoon na nakipag-usap ka Spirit to Spirit, wala ka nang pakialam kung anong mangyayari sa mundo, mga kapatid. Amen. Mararanasan niya ng bawat isa sa atin, mga kapatid, na nakatanggap ng banal na Espiritu. Di ba? So, mga kapatid, ito daw, mga kapatid, ang namamagitan sa mga hibik natin, mga kapatid, na hindi natin may saysay sa pananalita. Kaya nga Spirit to Spirit, mga kapatid, kasi minsan may mga prayer tayo, mga kapatid, na hindi natin pwedeng sabihin. Di ba? Sa pananalita. Kaya nga, inano natin Spirit to Spirit sa Diyos. Amen. Di ba? Na may ang Diyos lang at ikaw ang Espiritu mong nakakaalam, mga kapatid, no? Hallelujah! At ang nakasisiyasat ng mga puso'y nakakaalam kung ano ang kaisipan ng Espiritu. Sapagkat siya ang namamagitan dahil sa mga banal alinsunod sa kalooban ng Diyos. Sino ang tagapamagitan? Ang Espiritu. Sinabi din ng sa 1 Timothy 2:5 na si Jesus Christ. Dapat alamin natin na si Jesus Christ at ang Espiritu ay siya lang. Amen. So, maliwanag dyan, kapatid. Sabi doon, si Jesus ang tagapamagitan. Dito naman ang tagapamagitan, ang banal na Espiritu. Dalawa na ba silang tagapamagitan? No. No. Isa lang. Si Jesus Christ pa rin, kapatid, in His divine nature. O yung sa kalagayan niya bilang Espiritu, mga kapatid, no? Hallelujah! Kaya, kapatid, di ba, pag nanalangin tayo, mga kapatid, sa ating Panginoon, di ba? Lagi nating, Lord, bigyan mo ako ng trabaho. Di ba? Lagi nating pinapanalangin yan, magandang buhay, bigyan mo ako, Panginoon, ng blessing, yung pagpapala na walang sapat na silid na kalalagyan, mga kapatid. Panginoon, hallelujah, bigyan mo ako ng trabaho para lumaki ang aking sahod. Di ba? So, mga kapatid, kapag tayo nanalangin na magpa-increase tayo sa Panginoon, huwag mo ipanalangin, Panginoon,
increase my salary. Huwag mong ipanalangin yan, kapatid. Dahil yan, kapatid, ay makasarili. Ngunit pag sinabi mo, Panginoon, Lord, increase my tithes, Amen. mabilis pa sa alas 4, kapatid, na ipagkaloob yan sa atin ng Panginoon. Amen. Yun ang hilingin mo sa Panginoon. Kasi ang sabi ng Panginoon, subukin ninyo ako. That's right. Yan! Panginoon, increase my tithes. Yan ang hilingin mo sa Panginoon. At nakikita mo, matutuos siya sa kanyang pangako. Mapapahiya ang Panginoon sa kanyang pangako na ibuhos niyang walang sapat na silid na kalalagyan kapag ka title giver ka sa Panginoon. Amen. Mga kapatid. Di ba? Praise the Lord. Amen. Purihin ang Diyos. Hallelujah. So we need to pray to increase our tithes, mga kapatid. So minsan, mga kapatid, tayo din na nakatanggap na natin, mga kapatid, ang hiningi natin sa Panginoon. Di ba? Lagi natin, Panginoon, bigyan mo ako pagpapalain mo ako. Di ba? Minsan pag natanggap na natin, mga kapatid, nawawala na rin tayo, mga kapatid. Di ba? Na-prove niyo, mga kapatid, may mga kapatiran tayo. Pagka napagtrabaho lang ko, ibigay kong lahat yung para sa Panginoon. Nung nakapagtrabaho, kapatid, nawala na sa Panginoon. Wala na. Bumalik ulit, may sakit, mga kapatid, pinag-pray. Nawala ulit sa Panginoon nung gumaling, mga kapatid. Di ba? Kita mong Diyos kung paano ang pagpapahinuod ng Diyos sa ating mga buhay, mga kapatid. Amen. No? Kaya mas maganda pa na huwag ka na mangako sa Panginoon. Sabihin mo na lang, di ba? Kung anong kailangan sa Panginoon, pagkaloob ng Panginoon, huwag ka na mangako, mga kapatid. Dahil, mga kapatid, naririnig yun ng kalaban. Amen. At haadlangan ka talaga ni Satanas, mga kapatid, no? Hallelujah! So marami tayong natanggap na pagpapala, nakapagtrabaho na tayo, di ba? Ang mga kapatiran natin na ang tagal na walang trabaho, mga kapatid. Ngunit hindi naman ginugutom ng Panginoon. Amen. Tumataba pa. Di ba? Sumisiksik pala, siksik. Praise the Lord. Kaya kung nandiyan na, binigyan na tayo, mga kapatid, ng trabaho ng Panginoon, ipinagkaloob na ng Panginoon, ang mga blessing na hiningi natin sa Kanya, ang pinakano natin, mga kapatid, ibalik natin yung para sa Panginoon, Amen. mga kapatid. Amen? Amen. Hallelujah! So nalala natin, mga kapatid, yung Bible study kagabi ng ating kapatid, di ba? Yung mga kitungin, yung 10 kitungin, di ba? Yes. Amen. 10 ang pinagaling. Isa lang ang bumalik na nagpasalamat sa Panginoon. Huwag tayo ganon, mga kapatid. Kapag ibinigay ng Panginoon ang ating hinihiling sa kanyang kapatid, ibalik natin ang nararapat para sa Panginoon. Amen. Yung pagsamba at pagpuri natin sa Panginoon, kasi mga kapatid, iba na iniisip lang doon na puro lang yun na financial o pira. No. Kapag pinagaling ka ng Panginoon, di ba, nanay? Yung time lang na pagsamba at pagpuri sa Panginoon, gaano nakalaki yun sa Panginoon. Amen. Di ba? Kaya napakaganda ng kanina ni Nanay Mercy, mapatid, hindi makahadlang kahit anong sakit at karamdaman. Basta araw ng Friday, magsasamba at magpupuri ako sa Diyos. Yan ang tunay na mga anak ng Diyos. Kapatid, na patuloy na kung kilos. Makikita mo, nanay, kung paano kikilos ang Diyos sa buhay mo. Di ba? So ganyan ang Diyos na ating pinaglilingkuran, mga kapatid. Basta maging faithful lamang tayo sa Kanya. Di ba? Di ba? Sister May, di ba? Yung pinakaya mo, yun ang binigay ng Panginoon. Kasi doon masubok kung saan ba ang patience mo. Yes. No? Amen. So, Panginoon ang kumikilos dyan, hindi yung mga amo mo, ginagamit lang sila. Mga kapatid, no? Amen. Hallelujah! So, 10 daw, mga kapatid, ang pinagaling, isa lang ang nagpapasalamat. Di ba? Natanggap mong lahat ng pagpapala, pinayaman ka na, ang dami mo ng kundo. Di ba? Ibalik mong nararapat sa Panginoon. Di ba? Kasi baka kunin ng Panginoon ang kundo na yan, kapatid, magiging lupa. Di ba? Basta ibigay natin ang nararapat sa Panginoon, kapatid. At lagi nating tandaan, kapatid, nag-iisa lang yung verse na yan na naghamon ng Panginoon sa atin. At mapapahiya ang Panginoon kung hindi niya gagawin ang sinabi niya. Yes. Mga kapatid. No? At saka sa atin ng mga tither, mga kapatid, huwag din tayo expect na financial o pira ang ibibigay sa atin. Yes. Dahil ang pag sinabi ng Panginoon, mga kapatid, na bubuksan niya ang dungawan sa langit, ibig sabihin nun spiritual blessing. Amen. At kasunod na lamang yan, mga kapatid, ang mga physical o financial na blessing, Yes. mga kapatid. Amen. The most important, the spiritual blessing na ipagkaloob sa atin ng Panginoon. Amen. Kasi pag galing sa taas, spiritual yan, mga kapatid. Amen. Amen? Hallelujah. Kaya dapat naunawaan natin, mga kapatid. Huwag natin sabihin, Panginoon, ang tagal ko na nagtatithe, ilang taon na, bakit wala pa, Panginoon, yung walang sapat na silid na kalalagyan? So, di ba?
Huwag tayong mag-expect na gano'n kapatid, dahil hindi gano'n ang kaparaanan ng Panginoon. Amen. Ang wala lang sakit ang pamilya mo, ang wala ka lang sakit. Mga kapatid, yung lahat ng 3 year mo binibigay ng Panginoon ng kapatid, napakalaking biyaya yan kapatid. Amen. Blessing mula sa ating Panginoon. Ang pinagaling lang ang kapatid mo, o yung pinapanalangin mo, ang tatay mo, ang nanay mo kapatid, o yung ikaw mismo, napakalaking biyaya na yan. Dapat kapatid na unawaan yan ng bawat Praise isa. God. Hallelujah. Huwag tayo mag-expect ng payamanin ka kagad ng Panginoon. Yes. Baka pag pinayaman ka ng Panginoon, tapos bukas wala ka na. Di ba? Ang sabi ng Panginoon, anuhin mong kayamanan mo yan, sa gabing ito kukunin ang buhay mo. Amen. Sino makinabang? Manugang mo nanay. At tapos lasinggiro pa, babairo pa, o yung talagang mabisyo pa. Binubugbog pang anak mo, halimbawa, kapatid. Kawawa. Diba? Ngunit kung hiligin mo sa Panginoon, ang spiritual blessing ng Panginoon, kasi mapatid, ako nung tumanggap sa Panginoon mapatid, hindi ko hiniling mapatid ang kayamanan, sabi ko karunungan sa salita mo Panginoon, at pinagkaloobin ng Panginoon. Ibig sabihin, totoo ang Panginoon. No? At sabi ko, ang ibibigay mo na blessing para sa akin, Panginoon, kung kalooban mo, ibigay mo na lang sa mga anak ko. So po rin ang Diyos mga kapatid, na kahit na bubo ako mga kapatid, ngunit matatalino ang mga anak ko. Praise the Lord. Praise the Lord. Buti na lang hindi nagmana sa akin. Baka nagmana, no? Sa kanya, sa kanilang nanay, mga kapatid, no? Praise the Lord. Namin ko naman talaga nabubo ako. Nakapasa lang ako kapatid sa nung high school ako. Dahil nagregalo ako ng alimasak, mga kapatid. Huwag niyong dayahin yun, mga kapatid. No? Purihin ang Diyos, mga kapatid, sa buhay mo. Hallelujah. Thank you, Jesus. So next, mga kapatid, the Holy Spirit teach us to live a holy life. Amen. Hindi ka pwedeng mamuhay ng may kabanalan, yung totoong pamumuhay ng may kabanalan, kung wala sa iyong banal na Espiritu. Amen. Kasi pwede mo rin pabikiin, mga kapatid, ang pamumuhay ng may kabanalan. Nagsusuot ako ng mahaba. No? Kung yun ang basehan, mga kapatid, mas banal yung taga rito. Amen. Dahil dito, kahit daliri nila hindi makita, pati yung mata nakatakip pa. Mga kapatid, kung yun ang basihan, mga kapatid, ngunit ang basihan, mga kapatid, sa puso, mga kapatid, no? Ang Panginoon tumitingin sa ating puso, at kapag naging banal, ang una kasi, mga kapatid, nga, di ba, sabi ng salita ng Diyos, ang unang tinutuloy, mga kapatid, yung ating puso. Amen. Kapag natuloy na yan, susunod na lang ito ang panlabas. So, the most important, mga kapatid, ang puso muna, ang panloob muna na kabanalan. Ang panlabas, mga kapatid, bunga na lang yan ang panloob mo na kabanalan. Amen. Amen? Amen. Hallelujah. So the Holy Spirit teaches us to live a holy life in 1 Peter 1:15 to 16 and Hebrew 12:14. Ang sabi doon, kapatid, hallelujah, ang tumawag sa atin ay banal. Yes. No? Ngunit yamang banal ang sa inyo tumawag, ay magpakabanal naman kayo sa lahat ng paraan ng pamumuhay. No? Sa isip, sa salita at sa gawa natin, mga kapatid, dapat namumuhay na tayo ng may kabanalan after the Holy Spirit, mga kapatid, na natanggap natin sa ating mga buhay. Amen? Hallelujah. 16, sapagkat nasusulat, kayo'y mga pakabanal, sapagkat ako'y banal. Amen. Amen? Amen. And in Hebrew 12:14, hallelujah, sundin ninyo ang kapayapaan sa lahat ng tao. Ipasok mo ngayon dito, kapatid, ang Christian character. Yes. No? Sundin ninyo ang kapayapaan sa lahat ng mga tao at ang pagpakabanal, na kung wala ito, sino man ay di makakita sa Panginoon. No? Kung wala ito, mga kapatid, ang kapayapaan sa lahat ng tao, hindi mo makikita ang Panginoon. Kung hindi ka namumuhay ng may kabanalan, hindi mo makikita ang Panginoon. So, dalawang sinasabi dito, mga kapatid. No? Ito, mga kapatid, kabanalang panloob at kabanalang panlabas. Paano ang kabanalang panlabas, mga kapatid? Yung pinapakita natin sa ating kapwa, nakikita ng literal. Kabanalang panloob, kung paano mo sundin ang salita ng Diyos, kung paano mo i-apply sa buhay mo, mga kapatid. Amen? Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. Next, mga kapatid, nagiging pag-aari tayo ng Panginoon sa pamagitan ng kanyang banal na Espiritu. Amen? God on us by the Holy Spirit that lived in us. Mga kapatid. In Romans chapter 8, verse 9 to 11. Hallelujah. Datapwat kayo wala sa laman, kundi nasa Espiritu. No? Kung gayo'y tumitira sa inyo ang Espiritu ng Diyos. Yan ang banal na Espiritu, mga kapatid. No?
Espiritu ng Diyos o Espiritu din ng ating Panginoon. Datapwat kung sino may walang Espiritu ni Kristo, siya'y hindi sa Kanya. Dalawa na bang sinasabi doon? Isa lang. Because the Spirit of God and the Spirit of Jesus Christ, isa lang din, mga kapatid, no? At kung si Kristo ay nasa inyo, ang katawan ay patay dahil sa kasalanan. So, ang katawan na ito patay, mga kapatid, dahil sa kasalanan. Dahil alam natin, ang katawan na ito, mga kapatid, hindi ito makapasok sa karya ng Diyos. Dahil walang laban at dugo, mga kapatid, na makapasok sa karya ng Diyos. Kaya papalitan ito ng glorified body pagdating ng panahon, mga kapatid, no? At kung si Kristo na sa inyo, ang katawan ay patay dahil sa kasalanan, datapwat ang Espiritu, small, yung ating spirit, mga kapatid, ay buhay dahil sa katwiran. So sa pamagitan ng banal na Espiritu, mga kapatid, doon tayo nakapamumuhay ng katwiran, mga kapatid, no? Na gagawa natin ang righteousness ng Diyos sa ating mga buhay, mga kapatid, sa pamagitan ng banal na Espiritu na ipinagkaloob sa atin ng ating Panginoon. Amen? Ngunit kung ang Espiritu, capital letter na, niya ang bumuhay na maguli kay Isos, ay tumira sa inyo, ang bumuhay na maguli kay Kristo Isos sa mga patay, ay magbibigay buhay naman sa inyong mga katawang may kamatayan sa pamagitan ng kanyang Espiritu na tumitira sa inyo. Amen? Hallelujah! Di ba napakaano, mapati kung paano nararapat na kailangan natin talaga sa ating buhay ang banal na Espiritu, mga kapatid. Next, mga kapatid, the Holy Spirit give us power. Ito na, mga kapatid. In Acts 1:8, mga kapatid, hallelujah, ang sabi ng Panginoon, hallelujah, datapwat tatanggapin ninyo ang kapangyarihan pagdating sa inyo ng Espiritu Santo. Kapangyarihan daw, mga kapatid. May kapangyarihan na ba tayo? Amen. Praise the Lord. So huwag tayong matakot, huwag tayong mangamba. Ang iba takot sa virus, takot dito sa mga pangyayari. May susunod pa daw, mga kapatid, na higit doon sa COVID na yan. Pero tayo na mga mananampalataya sa Panginoon, hindi tayo matatakot. Amen. Hindi tayo mangangamba dahil alam natin kung sino ang nasa atin. Alam natin kung sino ang ating pinaglilingkuran. Alam natin na ang ating sinasamba, pinupuri sa iglesia ng tumapatid. Kaya kang iahon kahit sa lusak ng kasalanan. Kaya kang buhayin kahit patay. Amen. Amen? So bakit tayo matakot? Bakit tayo mangamba? Ang mga kalaban natin, walang ibang magagawa yan kundi patayin ng katawan. Ngunit ang ating kaluluwa at espiritu natin hindi nila kayang gawin. Hindi nila Amen. kayang patayin, mga kapatid. Dahil mayroon tayong Diyos sa ating mga buhay, mga kapatid. So, the Holy Spirit give us power to overcome the world, mga kapatid. Ito lang magbibigay sa atin ng kapangyarihan para ating madaig o ating mapagtagumpayan, mga kapatid, ang mundong ito. Dahil ang mundong ito puno ng kasamaan, puno, mga kapatid, ng mga gawa ng kalaban, mga kapatid, o ng ni Satanas, mga kapatid. So para madaig natin yung, mga kapatid, sa pamagitan lamang ng banal na Espiritu. Hindi mo, mga kapatid, mapagtagumpayan ang antok sa buhay mo kung ikaw, mga kapatid, ay wala ang banal na Espiritu. Amen. Diba? Kaya kang patulog-tulog, mga kapatid. Baka mamaya mag-put up, baka mamaya mag-rapture. Diba? Maiiwan ko, pagising nyo, kayo na lang nandito. Diba? Praise the Lord. Palakpak muna sa Panginoon. Hallelujah. So ito, kapatid, no, the Holy Spirit give us power to overcome the world. Hallelujah. At ano ba ito, mga kapatid, ang mga nasa saliputan? Ito yung mga gawa ng laman. Sabi kanina sa ating pag-aaral, mga kapatid. Mapagtagumpayan mo lamang yun sa pamagitan ng banal na Espiritu. Diba? Kasi ang temptation, mga kapatid, napakalakas, mga kapatid. Diba? Ngunit, mga kapatid, kapag may banal na Espiritu ka, maradaig natin yan, mga kapatid. Amen. No, ma-overcome natin. Because the Holy Spirit give us power and authority over the power and authority ng temptation na yan, maging si Satanas. Bakit? Amen. Okay, may kapangyarihan ka. May kapangyarihan ka, kapatid, na ilugmok si Satanas. Mga kapatid, kaya mong apakan si Satanas. Diba sa awit natin, di ba? Talagang ano lang siya, inapakan natin. Kaya huwag kayong matakot, huwag kayong mangamba, mga kapatid. Si Satanas parang langgam yan ng mga kaya mong pitikin, mga kapatid, kapag may banal na Espiritu ka. Amen. Amen? Next, mga kapatid. So the Holy Spirit give us power to teach and preach the Word of God Amen. with boldness. Amen. Kaya di ba, huwag kayong magtaka, mga kapatid, kung bakit boldness na boldness mangaral dito, si Brad Randy, si Sister Ten. Di ba? Dahil, mga kapatid, sa banal na Espiritu na nagtuturo at nagbibigay sa kanila ng kapangyarihan to speak boldness, mga kapatid, sa salita ng Diyos. Amen? Hallelujah! Kaya dito, mga kapatid, kung pumunta ka sa bahay panambahan na ito, mga kapatid, na masasaktan ka o yung
Nakuha, ano ka mabatid ng salita ng Diyos dahil natatamaan ka, praise the Lord, nasa tamang pananampalataya. Amen? Hallelujah. Sa ibang pananampalataya, mga kapatid, ayaw ituro ang katotohanan. Gusto niyo ba doon? Blessing, prosperity, no? Love. Magmahalan tayo, mga kapatid. Kahit may kasala ka, okay lang yan. Patuloy ka lang. Dito, mga kapatid, nagkakasala ka, tamaan ka ng salita ng Diyos. Amen? Hindi ka, mga kapatid, sasaktan sa salita ng Diyos kung may nangangaral ng pangangalunya, kung hindi ka nangangalunya. Hindi ka masasaktan sa pangangaral ng salita ng Diyos tungkol sa pagnanakaw kung hindi ka magnanakaw. Amen. Diba? Hindi ka masasaktan ng salita ng Diyos sa pangangaral, mga kapatid, tungkol sa kasalanan kung hindi ka gumagawa ng kasalanan. Amen? Kaya kapag ka hindi ka nasasaktan, magtanong ka na. Tipuin mo yung yung katawan mo kung buhay ka pa, baka patay ka na kasi hindi ka na nasaktan. Mga kapatid. Ngunit pag nasaktan ka, mga kapatid, ibig sabihin, mga kapatid, may nais ang Diyos na maguhit sa buhay mo. Ibig sabihin, gusto ng Diyos na maligtas ang kaluluwa mo. Ibig sabihin, mga kapatid, gusto ng Panginoon na maging matuwid ka sa kanyang nama. Amen? Hallelujah! Di ba, mga kapatid, sa ibang pananampalataya, kapag lalo na, mga kapatid, alam nyo, mga kapatid, na-experience ko rin yan. No, naalaman ko, mga kapatid, sa ibang mga pananampalataya, lalo na, mga kapatid, ang mga member nila, yun ang kinukuha ng source ng kanilang charts, mga kapatid. Kahit gambling lord ka pa dyan, drug lord ka pa dyan, o tungkol sa pagsusugal ng gagaling ang pera, hindi nila ipapangaral yung, mga kapatid, dahil ayaw nila na mawala ng membro. Ngunit dito, mga kapatid, hindi namin mahal ang inyong mga pira, ang inyong kayamanan o anumang kasikatan mo. Mahal namin ang kaluluwa nyo, kaya pinapangaral namin ang salita ng Diyos dito. Masaktan mo yan ang kaluluwa mo, mga kapatid. Kung maging matuwid ka naman sa harapan ng Panginoon, ipagpasalamat mo yan pagdating ng araw sa Panginoon. Diba? Kaya, mga kapatid, kami na mga nangangaral ng salita ng Diyos, mas mabuti pa pagharap natin doon sa Panginoon na maraming magsasabi. Ilan tayo ngayon, Brad Reggie? Brad Philip? 34. No? Mas ano ba yung pagharap natin dun sa Panginoon, kayong 34, magsasabi, mapatid sa akin na, Pastor, nasaktan kami ng pangangaral ng salita mo, ngunit salamat dahil nandito kami ngayon sa piling ng Panginoon. Isa sa inyo na 33, yung isa magsabi sa akin, Pastor, hindi mo lamang tinuro ang katotohanan, kaya ngayon nandito ako sa lumalagablab na po. Masakit yun, mga kapatid. Hindi lamang sa inyo, kundi sa amin din na nagtuturo. Kaya gusto namin, mapatid, na maligtas ang kaluluwa nyo. Kaya ganoon na namin pilit na tinuturo ang katotohanan tungkol sa salita ng Diyos. Amen. Kaya pag masaktan ka, mag-praise the Lord ka. Amen. Amen? Amen. Hallelujah! So, mapatid, dito, pag lumabag ka, tatamaan ka. Amen? Kaya kapag tinamaan ka, ibig sabihin, lumalabag ka. Ang lahat ng tinamaan magsabing praise the Lord. Praise the Lord. So, kita mo, daming tinamaan. Di ba? Di ba? Masakit ang salita ng Diyos. Ngunit, mapatid, kapag nandun ang conviction, mapatid, hinahanap-hanap mo yun. Di ba? Kaya gusto ko, mga kapatid, gusto ko, mga kapatid, na, kaya tinuturuan kayo, mga kapatid, na pag kayo naman na mangaral dito, gusto ko ako rin ng masaktan, mga kapatid. Kasi hinahanap-hanap ng kaluluwa ko yan, mga kapatid. Lalo na nung bago ako, mga kapatid. No? Kaya pag nangaral na kayo dito sa salita ng Diyos, kung ano ang katotohanan, mga kapatid, speak with boldness, mga kapatid. Amen. Amen? Dahil yun ang gusto ng Panginoon. No? Amen. Hallelujah. Praise the Lord. So, mga kapatid, we are born again and overcome it the world. When we obey the gospel in our lives, mga kapatid, in 1 John chapter 5 verse 4, hallelujah, malapit na tayo, mga kapatid. Hallelujah! Sapagkat ang sino mang ipinanganak ng Diyos, ipinanganak na ba tayo ng Diyos? Sa pamamagitan ng Ebanghelyo, mga kapatid, na ating ginanap sa ating mga buhay. Sapagkat ang sino mang ipinanganak ng Diyos ay dumadaig sa sanlibutan. Amen. Totoo ang salita ng Diyos. Kaya huwag mo sabihin, hindi ko kaya, ba't ako, pastor, ba't ako? Puro na lang, ba't ako? Tapos pag hindi na-assign, bakit wala ako? Di ba? Hallelujah. Praise the Lord. Ba't ako? Ba't ako na lang parati? Pasalamat ka, mapatid, napipili ka pa ng Panginoon. Amen. Tinawag ka, baka darating ang time na itsapuira ka na ng Panginoon, baka doon ka lalo maglulupasay. Mapatid. No?
So sapagkat ang sino may pinanak ng Diyos ay dumadaig sa sanlibutan. Tayong mga anak ng Diyos, mga kapatid, mananagumpay na tayo. Hindi kayo wag mong sabihin hindi mo kaya. May Diyos tayo. That's right. No, na nagbibigay sa atin ng kalakasan. Yes. No, kaya nga sabi mo kapatid sa Philippians, di ba? I can do all things through Christ which strengtheneth me. Magagawa kong lahat ng bagay dahil nagbibigay sa akin ng kalakasan ang Diyos na may lalang ng langit at lupa. Hindi ka makatayo, kapatid, sa likuran ng pulpitong ito kung wala ang ating Panginoon. Dahil sa habag ng Diyos, sa grasya ng Diyos, kapatid, kaya nandito ang bawat isa sa atin sa bahay panambahan. Amen? Hallelujah! At ito ang pagtatagumpay na dumadaig sa libutan sa makatuwid ay ang ating pananampalataya. May pananampalataya na ba tayo? Amen. Sa ating Panginoon, ha? Kapag may pananampalataya na kasing laki ng butil ng mustasa, sabihin mo sa bundok, umalis ka dyan at pumunta sa dagat at susundin ka. Hindi ibig sabihin ng kapatid na ganito lang kaliit. Ibig sabihin katulad ng butil ng mustasa, binhi, mga kapatid, itanim mo yan sa puso mo. Maliit man ang salita ng Diyos ang napakinggan mo. Kapag magtanim yan sa puso, mga kapatid, lalago yan, magbubunga yan, mga kapatid, magiging kahoy, mga kapatid. Kaya doon mo na rin masabi ang kalakasan, mga kapatid, kung paano ang kapangyarihan ng Diyos sa buhay mo. Sabihin mo sa bundok na umalis ka dyan at pupunta doon at susunod, mga kapatid. Pero hindi yun literal, baka literal nyo. Laki ng pananampalataya ko katulad ng butil ng mustasa. Bundok, umalis ka dyan! Hindi yun ang ibig sabihin ng Panginoon. Napakabigat naman yung bundok, bundok, papuntahin mo doon. Ibig sabihin, gabundok man ang problema na ating kinakarap. Mga pagsubok na ating kinaharap sa buhay, mga kapatid. Kapag may pananampalataya, katulad ng butil ng mustasa, mga kapatid, ang mga gabundok na problema at pagsubok na yan, mga kapatid, ay ating mapagtagumpayan. Amen. Amen? Proven yan sa buhay ng bawat isa sa atin, mga kapatid. If we have faith in God, mga kapatid. Nananampalataya tayo, di ba? Nananampalataya, ilang buwan ka na walang trabaho? 5 months? Pero ano ka rin, di ba? So, tinitest ang faith mo. At alam natin, mga kapatid, na ang Panginoon, although, mga kapatid, na nandun tayo sa testing ng faith natin, mga kapatid, ang lahat na para sa iyo, hintay lang at ibibigay yan lahat ng ating Panginoon. Amen. No? Dahil ang Diyos na ating lingkuran, kapatid, He is on time. Kahit patay na nga, kapatid, on time pa rin ng Panginoon. Diba sila sa 4 na araw na nakalibing na, decompose na, mga kapatid. Ngunit binuhay pa rin ng Panginoon because God is always on time. Doon pinapatunayan ng ating Panginoon na walang imposible sa Kanya. Kapag inano mo, kapatid, na anak ka ng Diyos, may pananampalataya ka sa Panginoon, walang imposible sa Diyos, mga kapatid. Amen. Magagawa niya ang lahat ng bagay. Dahil, mga kapatid, sa ating faith, di ba? Pag may faith tayo, mga kapatid, sabihin mo lang, mga kapatid, sa Panginoon at hindi, mga kapatid, madamot ang Diyos na ating pinag-iingat. Amen. Amen? So, in conclusion natin, mga kapatid, hallelujah, the baptism of the Holy Spirit does 2 things sa ating mga buhay. Una, it joins us to the body of Christ. Doon ka lang, mga kapatid, may turing na church of God, mga kapatid, o ikaw, mga kapatid, ay kasama na doon, mga kapatid, sa iglesyang itinayo ng ating Panginoon kapag ang banal na Espiritu ay natanggap mo na. Amen. Amen? Kaya di ba maraming mga kapatid, nagtuturo na walang banal na Espiritu, ngunit napapagod lang. Yes. Di ba? Tayo, di ba? Although napapagod ang ating physical, di ba? Parang gusto na rin natin, di ba, Tatay Jack? Lalo na pag mga pasaway ng naghatid ang sinusundo, di ba? Yung, di ba? Nandiyan na, labas ka na. Tapos isang oras pa bago lumabas. Di ba? Ngunit nandun ang ating pagbibigay, mga kapatid. Hallelujah. So dahil sa banal na Espiritu. At ang pangalawa, mga kapatid, so it actualizes our co-crucifixion with Christ, mga kapatid. Na tayo, mga kapatid, ay kasama na napako doon sa cross ng Kalbaryo. Hindi man tayo literal na nakasama doon na pinako, mga kapatid. Ngunit ito, mga kapatid, sa pamagitan ng pagsunod natin ng Ebanghelyo sa ating buhay, tayo ay kasama na napako doon sa cross ng Kalbaryo, mga kapatid, na kung paano ang Panginoon namatay, nalibing, at muling nabuhay, ganun din tayo, mga kapatid. Tayo, mga kapatid, ay mag-repent, mga kapatid, yun ang simbolo, mga kapatid, ng kamatayan ng Panginoon. Tayo ay nagbabautismo sa tubig sa pangalan ng Panginoon. Yun ang simbolo, mga kapatid, ng kanyang pagkalibing at ang kanyang pagkabuhay. Mapatid yun, mapatid, nung matanggap na natin ang banal na Espiritu, doon na tayo, mapatid, nakakalakad sa panibagong buhay. Ang dati nating pagkatao,
mga kapatid, ay wala na. Tayo ngayon ay bago na. Di ba? Ang ating mga mukha, tingnan yung mukha nyo nung hindi pa tayo mananampalataya. At tingnan mong mukha mo ngayon, mga kapatid, lalo kang bumata. Di ba? Lalo kang gumaganda, lalo kang gumagwapo, lalong nagiging fresh ang mukha mo. Praise kapatid. the Lord. Dahil yan, mga kapatid, sa grasya ng Diyos. Dahil yan sa pagsunod natin ang kalooban ng Diyos sa ating mga buhay. Di ba? Prove niyan kahit kayo, mga kapatid, ma-prove niyo yan sa sarili nyo. Di ba? Ako tingnan yung Wow. mukha ko, mga kapatid, na ilang years yon si Enzo noon. Pinost niya pa sa akin eh. Mga 15 siguro. No? 2011. O, 2011. Mas mag-retire na. Praise the Lord. Addict pa kami noon, mga kapatid. Aminin mo na. Dati pa naman yun eh. Diba? Dati yun. Praise the Lord. So, being in His body, mga kapatid, means we are risen with Him to newness of life. Romans 6:4 yun. So, we should then exercise our spiritual gifts to keep that body functioning properly, no, as stated in 1 Corinthians 12:13. Tapos mga 1 Corinthians 12:13. At sabi ito, sapagkat sa isang espiritu ay binabautismuhan tayong lahat sa isang katawan. Maging tayo Hudyo o Grigo, maging mga alipin o mga laya, at tayong lahat ay pinainom sa isang Espiritu. Amen. Amen. Isang espiritu lamang, kapatid, ang nagbabautismo sa atin. Kaya ang espiritong natanggap mo at ang espiritong natanggap ko ay isa lang. Kaya mayroon tayong pagkakaisa. Dahil kung Amen. ibang espiritu ang natanggap mo, iba rin sa akin, hindi talaga tayo magkakasundo. Amen. Amen. Amen? Thank you, Jesus. Kaya tayo nagkakaisa dahil sa isang espiritu na tanggap natin mula sa ating Panginoon. Amen. Kung ang espiritu minsan. Praise the Lord. Hallelujah, di ba? Kaya tayo may pagkakaisa, mga kapatid. Hallelujah. So experiencing the one spirit baptism serves as the basis for keeping the unity of the church, as in Ephesians 4:5, di ba? Yes. Nasabi doon, one Lord, one faith, one baptism. Amen. Di ba? Kaya tayo ngayon one, although marami tayong members sa body of Christ, mga kapatid, we are one. One name, one Lord, one faith, one baptism in the name of Jesus Christ, mga kapatid. Di ba? Kaya ngayon, di ba, nagkakaisa na tayo. Mga kapatid, dati mga kapatid, pag ganun-ganon tayo, maraming kontra. Ayaw ko yan, hindi ko ganito, mga kapatid. Ngunit salamat, mga kapatid, sa banal na Espiritu ng Diyos na ngayon nagkakaisa na ang bawat isa sa atin. Amen. Di ba? Thank you, Lord. At there is only one purpose kung bakit, mga kapatid, nandito tayo, to glorify God. Amen. Di ba? Yan ang purpose ng bawat isa sa atin. Kaya ibinigay niyang nag-iisang banal na Espiritu, mga kapatid, nagkahati-hati sa bawat isa sa atin, mga kapatid, upang papurihan, dakilain at sambahin ng Diyos. Amen? So dati, mga kapatid, daming kontra, di ba? Pero ngayon, nagkakaisa na tayo. Praise the Lord. Di ba? Marami, mga kapatid, ng experience sa loob ng 7 years, mga kapatid, ng iglesyang ito, mga kapatid, napakarami na, mga kapatid, ng pangyayari dito. Marami na rin dumating dito na gustong agawin ito, gustong sirain ito, ngunit hindi sila mananaig, mga kapatid, because we believe, mga kapatid, na ang Diyos natin pinaglingkuran ay mas makapangyarihan kaysa sa kanila. Amen. Amen? Palakpak muna sa Panginoon. Hallelujah! So being associated with Christ in His death, burial, and resurrection, mga kapatid, through Spirit baptism, established the basis for our separation from the power of indwelling sin and our walk in newness of life, mga kapatid. Basa natin yun sa Romans 6:1-10 at sa Colossians 2:12 na lang, Brad. Hallelujah! So sabi, na nangalibing nakalakip niya sa bautismo. Na kayo naman ay muling binuhay na kalakip niya sa pamagitan ng pananampalataya sa paggawa ng Diyos, na muling bumangon sa Kanya sa mga patay. Mga kapatid, tayong lahat noon ay mga patay. Di ba? Binuhay tayo ng Panginoon, binangon tayo doon, inalis tayo doon sa lusak ng kasalanan, mga kapatid. Nung tayo ay sumunod at gumanap ng Ebanghelyo sa ating mga buhay. Amen? Hallelujah! So mga kapatid, ang tanong ngayon, bago tayo tumayo, mga kapatid, you have received the Holy Spirit? Amen. Amen. Yes. So mga kapatid, if not, it is time to receive it. Gusto mo ba matanggap, mga kapatid? Amen. Sa oras nito, hindi pa nakatanggap, huwag natin, mga kapatid, pikiin ang ating sarili, mga kapatid, dahil hindi piki ang Diyos nating pinaglilingkuran. Amen. Kahit na ano, mga kapatid, na sinasabi mo, nagsalita ako ng iba't ibang wika, nagngangawa ako dyan,
mga kapatid, ngunit kung hindi nagmamanifest sa buhay mo ang fruit at gift ng Holy Spirit, mga kapatid, hindi Holy Spirit ang natanggap mo, mga kapatid, baka espiritu yon ng kalaban. Amen. Dahil ang kalaban ay espiritu din. Evil nga lang, mga kapatid, no? So, mga kapatid, it is time, mga kapatid, to receive the Holy Spirit in your life. Complete, mga kapatid, the Acts 2:38 in your life. To God be all the glory. God bless us all, mga kapatid, at tayong lahat ay tumayo, mga kapatid. Hallelujah.